Si baby emang hubos sa mga kagaya niyo. Laging niyuyurakan, laging sugatan, kahit duguan diniretso mo ang laban. Ang kapatid mo ay punong-puno ni luga, mapagmataas pero siya ay sobrang baba. Ang namiminggit, Yun ang bagat. inubos ang Pinoy. Okay? May post po kasi ha. May post po kasi si Jason sa naubod na baho ng hininga. Alam ko, kilala niyo yon. Di ba? Ilang beses yun ang kilala yan. Magpakailanman di nababango ang sumisingaw sa kanyang nguso. Magpakailanman. Nag-post po si Jason sa itong hayop na Jason sa na pinaglihi po sa kulob at pinanganak ng 6 na buwan ng nanay niya. Tila umaapaw na po sa fake news talaga. Ang sabi niya, nakuha po natin yan. Natagpuan daw walang malay ang betlog ni Digong sa ICC. At kumalat po ang balita. Nagpapaawa po, humihingi ng simpatya para ang mga tao ay magkaroon ng awa sa betlog na korduroy ni Digong. Isa na naman taktika ng paawa ng mga DD shit company. May riing pinabulaanan ni Attorney Nicolas Kaufman ang alin. Pinabulaanan niya na ang kumakalat na wala daw pong malay na natagpuan ang betlog ni Digong. Kita mo? Kasinungalingan. Kita mo nyo po, lantaran talaga ang kawalangyaan. Oh. Sa kanyang selda ngayong umaga, Sabado, November 22 sa ICC. Yan na lang po ang gagawin nila eh. Yan na lang po talaga ang gagawin nila. O, pakita ko lang po sa inyo. Baka sabihin nyo, nagloloko ako. Nasa page ko po yan, nakuha ko ang hininga ni Jason sa, ito po ang sabo niya. Ayan po, natagpo ang walang malay si Presidente Duterte sa loob ng kanyang detention room cell sa ICC facility sa Dahig. Alam mo, Jason, ang baho na lang hininga mo, ang baho pa ng ugali mo eh, no? Magbago ka ng ayop ka. Kahit asido, kahit asido, hindi pwede, hindi nauubra sa hininga mo. 1/4 na lang yung baga mo, paano mo pa nakakayanang mag-fake news? Malapit ka na eh, naaamoy ka na ng mga uod. Pag bumubukas yung pintuan ng bahay mo, nabubungad na yung mga uod, sinulapit ka ng sunduin. Magbago-bago ka na, Jason, sa mga ginagalawa mong fake news. Magbago ka na, ayop ka. Masyado mong ginagalisan eh sa 1 million per month mo kay Kubuloy. Masyado ka magpapagmalaki. Parehas na parehas kayo ni Vic Rodriguez. Porket taglay nyo ang ibang kapangyarihan, porket may taglay kayo ibang kapangyarihan, ay yayabang nyo eh. Ikaw si Vic Rodriguez, hawak ang Guinness Book of Record. Ikaw, yung bininga mo, pwede natin gamiting super weapon. Abusado ka porket kailangan ka ng bansa eh, abusado ka eh. Porket kailangan ka ng bansa, abusado ka eh. Ayan, kita nyo po, yan po yung post niya. Pero anong sabi ni Kaufman? Kasinungalingan po. Kaya sa mga susunod po na makikita nyo yung post si Jason ay mag-isip kayo ng maigi kung totoo. Wala pong ginawang katotohanan niyang hype na yan. Puro na lang kasinungalingan. Hindi na sawa-sawa. Malapit na sa huling antungan, ganun pa rin ang dali. Dapat yung mga ganyan tao na malapit ka na eh. Malapit ka na eh, di ba? Konti na lang eh. Malapit ka na matapos eh. Di ba? Graduation mo na eh. Pero hindi.
Imbis na magbago, putik, puro pa rin kademonyoan ang pinopost. Diba? Kinakawayan ka na ng uod eh. Diba? Kinakawayan ka na, Jason, sa ng mga uod. Ha? Takam na sa iyo yung uod eh. Pagbago ka na, buibigay na yung karburador mong 1/4. 1/4 na lang ang baga, nagagawa pang magsinungaling eh. Grabe no, tayo hindi natin masisikmura yan, no? Hindi natin masikmura yung ganyang galawan. Nakakahiya po yung ganyang galawan eh. Biro mo, pepekein mo yung mga kababayan mo. Diba? Para lang kumuha ka ng simpatya, para lang kumuha ka ng awa. Diba? Ang hirap po ng ganyang galawan, ang hirap po ng ganyan bilang isang vlogger po. Ang hirap po ng ganyan, pepekein ko yung mga tao para lang kumuha ko ng simpatya, para kumuha ko ng suporta. Pero wala akong mapakitang ebidensya kundi puro peke. Pero sila, kabisado nila yung galawan na ganyan. Paano pa kaya yan? No? Ang galing eh, no? Kabisado nilang mambudol eh. Kabisadong pambubudol ang kapwa-tao. At saka wala naman kaming pakialam dyan eh. Ha? Wala kaming pakialam dyan, Jason, sa kahit mamatay yan dyan, ang pakialam namin, maiuwi yan sa garapon. Diba? Wala kaming pake kahit anong gawin niya. Ang importante, umuwi siya sa garapon. Ayun ang usapan dito eh. Diba? Ayun ang iniintay ng taong bayan. Maiuwi siya nakagarapon para talaga solve na solve. Wala akong pakialam. Wala po kaming pakialam dito kung half cook o well done siyang uuwi. Ang importante, nakagarapon. Diba? Ayan ang importante, nakagarapon. Wala kaming pakialam kahit nawala ng malayan, nawala ng pag-iisip. Wala kaming pakialam kahit sinusundot niya na yung puwet niya, ginagawa niya lollipop. Ang importante, nakauwing nakagarapon. Diba? Yun ang bangga. Nakakulong sa head. Yun ang baga. Sidi ko nga'y banggat. Sidi ko nga'y banggat. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurat hanggang gawin ko. Maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga... Okay, dumako tayo dito. Davao Pulong Duterte Co-Report San Miguel Group. Ito President Ramon Ang is being considered caretaker. Ayan po, ito po yung nauuso ngayon, yung caretaker in a supposed military back reset, alarming and outright unconstitutional. Ayan po, nag-react po si Pulong dahil bawal daw po itong